Tutol ang Meralco sa plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang system loss charge na sinisingil sa mga consumer. Para naman sa NASECO, dapat i-audit ang Meralco para malaman kung gaano nga ba kalaki ang magiging epekto nito sa kanila. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Umalma si Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan sa panukalang alisin ang system loss charge sa mga consumer. Aniya, mahihirapan di lang ang Meralco kundi ang buong power industry na saluhin ito dahil aabuti ng bilyon-bilyong piso ang kabuuan ng system loss charge. Sabi ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, dapat i-audit ang Meralco tungkol dito. Alam naman natin na malaki ang nakikinikita ng Meralco ayon sa kanilang mga pahayag. Di ba nagpahayag sila na nung nakaraang taon, sila ay kumita ng 51 billion. Kailangan talagang buksan ang libro at malaman natin kung tatanggalin nga ang systems loss, magkano ang maibabawas sa kanilang kita. Kung ito talaga ay malulugi or kikita pa rin. Pero sabi naman isang ekonomista, dapat ding pag-aralan ng system loss sa mga electric cooperative. Ang problema hindi sa Meralco kasi based on their actual system loss na nami-meet nila yung standard At pero ang real problem sa electric cooperatives. Meron tayong 121 electric cooperatives. Napakarami niyan. Umaabot kasi sa 12 hanggang 16% ang system loss sa mga kooperatiba na dapat ay kontrolado lang sa 8%. Mas malaki ito kumpara sa Meralco. Pinangangasiwaan ng mga co-op ng National Electrification Administration na binabayaran din ang buwis ng taong bayan. Alam mo, may relief ka na, may maibsan na yung mo, pero ang magpapasan niyan, kung hindi mangyayari ang tunay na reform, mga taxpayer din katulad natin. Umaasa ang mga eksperto na masinsinan itong mapag-aaralan ng Energy Regulatory Commission. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.